Noong ika-11 ng Agosto, 1900 at 79, 303 na yate ang naglayag sa Fastnet round-the-up na karera. Sa bagyong sumunod, 24 na bangka ang iniwan, 5 ang lumubog, 136 na tripulante ang nailigtas at 15 na mandaragat ang namatay, na nagresulta sa isa sa pinakamalaking pagbabago sa kultura ng offshore racing sa kasaysayan ng karera. Ang Grimalkin ay isang 30 talampakang half-ton yate na dinisenyo ni Ron Holland at ginawa ng Camper and Nicholson. Sa paghahanda para sa Fastnet race, 1,970 na tripulante ang magkakasamang sumaba sa ilang offshore race bilang paghahanda sa Fastnet Round the Rock. Lahat sila ay mga bihasang mandaragat at kabisado na nila ang bangka. Noong Sabado, ika-11 ng Agosto, 303 yate ang nagsimula sa ilalim ng inaasahan at banayad na kondisyon. Sakay ng Grimalkin sina Kapitan David Sheehan, ang anak niyang si Matthew na 7 taong gulang Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler at Jerry Winks. Ang Fastnet Round the Rock Sailing Race ay isa sa pinakamatanda at prestiyosong offshore racing events na nagsisimula sa Cowes, Isle of Wight. Dumaraan ang mga yate sa timog kanlurang England pataas ng Celtic Sea. Papalibot sila sa Fastnet Rock sa timog kanluran ng Cape Clear Island tapos babalik sa Plymouth. Tumatagal ng 6 na araw ang 600 milyang pandagat na karera, isa itong matinding pagsubok sa tibay ng loob at karanasan ng bawat mandaragat. Noong 1979 ang karera ay ginabayan ng mga patakarang tinatawag na IOR o International Offshore Rule. Ang IOR ay isang hanay ng mga puntos para sukatin ang isang yate. Pagkatapos kunin ang mga sukat na ito, binibigyan ng handicap ang isang yate. Ang handicap ay nagbibigay daan para maitalaga ang isang sasakyang dagat sa isang klase na nangangahulugang ang mga yate na magkakapareho ng klase ay maaaring maglaban-laban. Nagbibigay ito ng paraan para magkalaban ng pantay ang mga yate mula sa iba't ibang klase gamit ang handicap. Sa pagdaan ng mga taon, itinulak ng mga taga-disenyo ang kanilang mga disenyo para makabuo ng pinakamabilis na yate ayon sa IOR rules. Sinusukat ang IOR sa tiyak na mga punto, kaya't nabigyang prioridad ng mga taga-disenyo ang mga ito sa pagsukat para mabawasan ang handicap ng yate at maging mas malaya sa disenyo sa ibang bahagi para ma-optimize ang bilis. Marami pang detalye, pero sa esensya, ang bilis ng yate ay nakadepende sa haba ng waterline at resistensya sa ilalim nito. Mas mabilis ang yate kung mahaba ang waterline at mababa ang resistensya. Ang mabagal na bangka ay lumilika ng maikling alon. Habang gumibilis ang bangka, mas tumataas at humahaba ang alon nito. Kapag ang haba ng alon ay katumbas na ng kalahati ng waterline, kailangan ng akyatin ng bangka ang sariling alon. Habang bumibilis ito, lumalaki ang alon na ginagawa, kaya kailangan nitong akyatin ang mas malaking alon na nangangailangan ng mas mataas na bilis. Ibig sabihin, ang waterline ay nagsisilbing speed limiter at kapag naabot na ang isang particular na bilis ayon sa haba ng waterline, hindi na ito makakabilis pa. Sa ilalim ng mga patakarang ito, ang haba ni Grimalkin mula hulihan hanggang unahan na 30 talampakan ay magkakaroon ng mas mababang handicap kaysa sa bangkang may sukat na 40 talampakan. Gayunpaman, nagagawa ng mga designer na palaparin ang lapad ng kanyang beam sa bahagi na hindi sinusukat at sa gayon ay epektibong napapahaba ang haba ng waterline. Bukod pa rito, kaya nilang paliitin ang keel niya sa ilalim ng tubig para mabawasan ang drag. Ang mga yate na sumusunod sa mga prinsipyong ito ng disenyo ay kadalasang mas malapad at mas mababaw, syempre sa tamang sukatan. Sa bihasang kamay at sa tamang kondisyon, si Grimalkin ay tunay na isang malakas na kalaban. Bihasa ang crew at kapitan niya. Maganda ang panahon at nagsimula na ang karera. Noong Agosto 13, nasa Celtic Sea na ang grupo ng mga yate. Ang ibang mas malalaki at mabilis na sasakyang pandagat ay nakalibot na sa bato at nasa pabalik na bahagi na ng ruta. Nagsisimula ng lumakas ang alon habang sumasama ang panahon. Palakas ng palakas ang hangin, kaya nagpasya ang kapitan na si David Sheehan na magbawas ng layag. Ang reef ay hanay ng loop sa pangunahing layag. Kapag lumalakas ang hangin, nahihirap ang kontrolin ng isang sailing yacht kapag masyadong maraming bahagi ng layag ang nakabilad sa hangin. Kaya ibinababa mo ng kaunti ang layag at itinatali ang ibabang bahagi ng layag sa boom gamit ang mga reef loop. Sa mga susunod na oras, itatali ni David ang lahat ng hanay ng reef bago tuluyang ibaba ang layag. Noong nakarang araw, nakinig si David sa shipping forecast gaya ng ginagawa niya sa parehong oras araw-araw. Ang shipping forecast ay araw-araw na ulat ng panahon na ipinapadala sa radyo sa takdang oras.
Maaring makinig sa forecast at kumuha ng pinakabagong impormasyon sa panahon ang lahat ng sasakyang pandagat. Noong 1979, ito lang ang paraan para makakuha ng impormasyon sa panahon. Kaya lahat ng barko ng Fastnet ay sabay-sabay na nakikinig at tumatanggap ng parehong balita bago magpatuloy sa paglalayag. Ayon sa broadcast, may hangin na umaabot sa 45 knots, malakas para sa batikang mandaragat ngunit kaya pa rin tiisin. Ilang oras matapos ang ika-12 ng Agosto, naglabas ng babala ang Weather Bureau tungkol sa bagyong may napakalalakas na hangin. Ngunit dahil labas ito sa regular na broadcast, hindi ito natanggap ng Fastnet Fleet at ni David Sheehan. Dagdag pa rito, ang storm front ay agad na sinundan ng matinding low pressure at nagbago ang direksyon ng hangin mula Timog Kanluran patungong Hilagang Kanluran. Sanay na si David at ang kanyang crew sa mahirap na lagay ng panahon kaya iniligpit nila ang mga maluluwag na gamit. Naghanda sila ng pagkain para lumakas at maging handa sa masamang panahon. Lumabas ang mga lalaki sa deck at nakabit ng tali mula sa kanilang harness papunta sa bangka. Ang malakas na hangin ay nakalika na ng malalaking alon. Nang magbago ng direksyon at lumakas pa ang hangin, nagdulot ito ng dalawang set ng alon na nagbabanggaan sa isa't isa. Nagbubunga ito ng maiikli, matutulis at matataas na alon na nagbabanggaan mula sa iba't ibang direksyon, kaya't mas tumataas pa ang mga alon. Lumalaki ang alon hanggang gawin ng bangka ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na bagay na maaring maranasan ng isang mandaragat. Habang bumababa ang Grimelkin sa isang alon, ang kanyang unahan, ang harapang bahagi ng bangka, ay sumasawsaw sa pinakailalim ng alon sa harap niya at ang kanyang hulihan, ang likurang bahagi, ay gumugulong pataas at dumadaan sa ibabaw ng unahan. Ito ay tinatawag na pitch pole at ito ang una sa marami pang pitch pole na mararanasan ng Grimelkin. Nakakayanan ni Grimelkin ang hangin mula sa isang direksyon, pero nang magbago ito, may bagong puwersang pumasok. Kapag ang alon at agos ng tubig ay parehong direksyon, dalawang puwersa ang gumagalaw sa iisang direksyon. Ang alon mula sa hangin ay gumugulong sa tubig. Nararanasan ito ng sasakyang dagat na parang papataas na alon, ngunit hindi ito yung bumabagsak na alon. Ang swell ay tumataas pero hindi naman ito laging humahampas gaya ng alon kapag tumatama sa dalampasigan. Nang lag-iba ang hangin, ilang sasakyang dagat ng Fastnet Fleet ay tinamaan ng hangin na salungat sa agos ng tubig. Kapag ang hangin ay kumikilos kontra sa agos ng tubig, tinutulak ng agos ang ilalim ng alon sa ilalim nito. Ang resulta ay isang alon na bumabagsak sa sarili nito na parang may humahagip sa mga paa mo mula sa ilalim. Ngayon, nilalabanan ng Grimelkin ang mga alon mula sa iba't ibang direksyon na nagpapalakas sa isa't isa at ang agos ng tubig na nagiging sanhi para humampas ang mga alon sa ibabaw ng bangka at itulak ang hulihan nito na mag-pitch pole sa ibabaw ng sarili nitong unahan. Ngayon, haharapin ng Grimelkin ang huling puwersang magtatakda ng kanyang kapalaran. Inilipat ng mga taga-disenyo ang focus sa mas malapad na beam para mapahaba ang waterline at mapabilis ang bangka. Dayun din, mas mababaw na draft o lalim ng bangka sa ilalim ng waterline upang mabawasan ang resistensya sa ilalim ng tubig. Ang mga pagbabagong ito sa disenyo ay nagresulta sa mas mabilis na bangka, ngunit tumaas din ang sentro ng grabidad nito. Ang katatagan sa isang bangka ay sinusukat sa pamamagitan ng saklaw ng katatagan. Ang bangka na may saklaw ng katatagan na 150 degrees ay nangangahulugan na kahit tuluyang tumaob ang bangka, ang galaw ng mga alon ay magpapagalaw dito ng sapat upang bumalik ito sa tamang posisyon. Ang Grimelkin ay may mas mababang saklaw ng katatagan na halos 70 degrees kaya madali itong matumba at kapag umikot o sumubsob pauna, samba na lang kung makakabalik sa posisyon. Ngayon, sina David at ang grupo niya ay nagsisimula ng lumaban para mabuhay. Lahat ng posibilidad ay laban sa kanila at ramdam na nila ito. Pagod na ang crew dahil sa walang tigil na bagyo. Nagsisimula na silang magpakita ng mga palatandaan ng hypothermia at lahat sila ay nakaranas ng ilang beses na muntik ng malunod habang ang bangka ay sumusubsob at tumataob sa mga alon. Nagdesisyon si David na magpadala ng Mayday call. Bumaba siya at ang anak niyang si Matthew, 17, sa ilalim ng deck para tumawag. Sina Nick, Mike, Dave at Jerry ay nanatili sa deck at dinala ang life raft sa cockpit. Ang cockpit ay bahagi ng yate na may manibela at upuan ng mga mandaragat. Hindi nila inilunsad ang life raft, inilabas lang at inihanda kung kakailanganin. Sa ilalim ng deck, nag-mayday call si David, tapos naghanda sila ni Matthew para sa isa pang knockdown. Hindi dinisenyo ang mga imbakan sa bangka para sa tuluyang pagtaob, kaya nagkalat ang gamit sa kabina. Tinamaan ng lata sa ulo si David at nabali ang bungo niya. Hinila ni Matthew ang ama pabalik sa cockpit.
Isa pang alon ang tumumba sa bangka at hindi na ito bumalik. Pinalad si Matthew na makahanap ng bulsa ng hangin sa ilalim ng tumaob na cockpit. Pagkatapos subukang lumutang, lumitaw si Nick sa cockpit. Nakakabit ang mga tripulante sa bangka gamit ang harness nila. Nakakatulong ito para manatili sila sa bangka, pero ngayon pumipigil na ito makalabas sila sa ilalim ng tumaob na bangka. Pagkatapos, bumigay ang palo at humiwalay. Agad nagbago ang sentro ng grabidad. Hindi na palo ang bigat na nagpapataob at bumalik sa ayos ang bangka. Tinulungan ni Mateo ang mga kasama niyang maipasok sa cockpit ng bangka. Saglit siyang tumigil at nakita ang katawan ng ama niyang nakadapang lumulutang sa dagat, pero alam niyang hindi niya ito kayang iahon. Hindi siya nakakabit sa safety line nang tumaob ang bangka, kaya palutang-lutang na at hindi na nakita. Walang malay sina Nick at Jerry sa cockpit. Agad inihagis ni na Mike at Dave ang life raft sa tubig at hinila ang tali para mapalaki ito. Sumigaw sila kay Mateo na tumalon sa life raft. Humarap si Mateo kina Nick at Dave. Nagalangan siyang manatili sa bangka kasama ang mga bangkay ng dalawa niyang kaibigan o lumika sa life raft kasama sina Mike at Dave. Sa gitna ng tensyon, tumalon siya sa life raft kasama ang dalawang mandaragat. Unti-unting lumayo ang life raft mula sa Grimelkin sa mga sumunod na oras. Bugbog ang katawan ni na Ward at Jerry Winks habang bumabayo ang bagyo. Maya-maya, nagkamalay si Nick. Tiningnan niya ang Grimelkin para tingnan kung may buhay pa, pero sila lang ni Jerry ang nandoon. Isinulat ni Nick sa kanyang aklat, Left for Dead, na noong siya ay nagkamalay, buhay pa si Jerry noon. Mag-iiwan ako ng link sa aklat sa ibaba. Isa ito sa pinakamahusay na salaysay na nabasa ko ukol sa trahedya ng Fastnet 70. Siyam nang matagpuan ng helicopter ang Grimelkin, patay na si Jerry. Sa pagdaan ng panahon, nagbago ang kultura ng offshore racing. Ang IOR na patakaran sa pagsukat ay naging mas holistiko sa pagtukoy ng kahandaan ng sasakyan dagat para sa offshore racing. Ang IMS o International Measurement System ay tuluyang pumalit sa IOR. Mas malawak ang saklaw ng IMS sa pagpasok sa karera, kabilang ang emergency system sa barko, pagkumpleto ng koponan sa mga naunang qualifying race, at saklaw ng katatagan ng sasakyang dagat. Mas handa na ngayon ang mga kapitan na ipagpaliban o kanselahin ang karera kapag inaasahang magiging matindi ang panahon. Sa ilang susunod na karera, pinili ng mga kapitan na itigil ang karera matapos itong magsimula at sumilong sa pinakamalapit na daungan kapag may paparating na masamang panahon. Mas naging maingat ang tripulante sa kaligtasan, bumili sila ng sariling life jacket at harness kaysa umasa sa gamit ng bangka. Hindi mo masasabi na lahat ng mga bagay na ito ay direktang dulot ng Fastnet, pero tiyak na may naging bahagi ito. Ang paglalayag sa dagat ay palaging magiging isang mapanganib na gawain. Pero kung ikukumpara mo ang trahedya ng Fastnet 70, siyam sa trahedya ng Sydney to Hobart 70, 8 na may katulad, kung hindi man mas malalang sistema ng bagyo, makikita mo ang ilang pagkakaiba. Sa karera ng Sydney to Hobart 78, 18% lang ng mga bangka sa flotiya ang naitagilid ng 70 degree kumpara sa 48% noong trahedya ng Fastnet 70. At 3% ang tuluyang tumaob kumpara sa 18% sa Fastnet. Hindi mo pwedeng direktang ikumpara ang isang bagyo o karera sa iba. Sa huli, kung maglalayag ka, responsibilidad mong maunawaan ang mga limitasyon ng iyong bangka at maging handa sa anumang kondisyong darating. Iiwan ko ang mga link ng pinagkunan ko sa description.